Isang malikhaing araw sa ating lahat. Ako muli si Teacher Jen, ang guro nyo sa araw na ito. Para sa mag-aaral, ang video lesson na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa iyong module, huwag mag-alinlangan konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kay nanay o tatay o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipan, hindi ka nag-iisa. Umaasa kami sa pamamagitan ng video lesson na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pangunawa sa kaugnay ng mga kompetensi. Kaya mo ito! Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang aralin sa Art 5 Quarter 1 Module 3, mga sinaunang gusali sa bansa. Ang Pilipinas ay maraming antigong gusali na makikita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay mga simbahan at tahanan na sa kabila ng mahabang panahon ay kakikitaan pa rin ng katatagan at kakaibang disenyo na tunay na may pagmamalaki. Ang mural ay larawang nakapinta sa pader. Marami sa ating mga lumang bahay, simbahan at gusali sa komunidad ang kakikitaan nito. Maaari ring ipinta muna sa isang canvas at saka isabit sa pader. Ang ating komunidad ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang disenyo ay ginagamitan ng iba't ibang linya, kulay at hugis. Mga halimbawa ng mural sa ating bansa. Ito ay ilan lamang sa mga mural na makikita sa ating bansa. Ito ay masigasig na Maynila, Lagos Nilad Mural by Guerrilla. Makikita ito sa Lagos Nilad Underpass sa may lungsod ng Maynila. Ito naman ay mural ni Andres Bonifacio. Ito ay makikita sa Bonifacio Global City. Ang mural na ito naman ay makikita sa Paseo de Rojas Underpass sa may Makati City. Ito namang mural na ito ay makikita sa Rizal High School sa may lungsod ng Pasig. At ito naman ay makikita sa Philinvest City of Philinvest, Alabang. Yan ay ilan lamang sa mga mural na makikita sa ating bansa. Dumako tayo sa subukin natin sa inyong self-learning module. 1. Ano-anong mga sinaunang gusali ang nakikita ninyo at nagpapatunay na ito ay nagmula sa komunidad natin? Ano ang kadalasang makikita natin sa mga mural, drawings o paintings sa loob o sa labas ng mga sinaunang gusali? Ang Pilipinas ay maraming antigong gusali na makikita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay mga simbahan at tahanan na sa kabila ng mahabang panahon ay kakikitaan pa rin ng katatagan at kakaibang disenyo na tunay na may pagmamalaki. Handa na ba kayong makita ang mga sinaunang gusali, mga simbahan at tahanan sa ating bansa? Makinig ng mabuti dahil ililibot ko kayo sa mga sinaunang gusali sa ating bansa. Ito ang National Museum. Ito yung pambansang museo, ang opisyal na lagayan ng mga pamana ng ating lahi. Dito nakatago ang mga mahalagang bagay na ginamit ng mga unang Pilipino at bayani ng bansa. Ito naman ang tahanan ni General Emilio Aguinaldo. Ito ay nasa Kawit, Cavite. Sa balkonahin nito, iwinagayway ni General Emilio Aguinaldo ang bandila ng Pilipinas noong nakamit natin ang kalayaan ng ating bansa. Noong 12 ng Hunyo, taong 1878. Ito naman ang mosque. Ito ang simbahan o pook dalanginan ng ating mga kababayang Muslim. Ito naman ang Manila Metropolitan Cathedral o mas kilala sa tawag na Manila Cathedral. Itinayo noong taong 1571.
Ito naman ang bahay kubo. Ang bahay kubo ay isang uri ng payak na tahanang kinagisnan nating mga Pilipino. Ito ay gawa sa mga kagamitang madalas nating makita sa kapaligiran tulad ng kawayan, dahon ng nyog, nipa, damong kugon at iba pang mga maaaring gamitin sa paggawa ng bahay. Nakatayo ito sa 4 na poste na kadalasang gawa mula sa matibay na kahoy o kawayan. Ito naman ang torogan. Sa mga pamayanan sa timog tulad ng Marawi, ang torogan ay isang mahalagang tanawin. Ito ay isang bahay na malaking tirahan ng pinakamataas na antas ng tao sa kanilang lipunan, gaya ng pinuno ng Maranao, ang Datu. Ang torogan ay gawa sa kahoy at nakatayo sa malaking poste. Ito ay napapalamutian ng panulong. Ang katutubong disenyong Muslim na sari manok at naga na inukit sa kahoy. Ito naman ang palasyo ng Malacanang. Ang unang gusali ng Malacanang ay bahay na bato. Ang mataas na kisame at mga nakakurbadang suleras nito ang naghahatid ng kapita-pitagang anyo. Ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Bansa. Pinapaganda at pinapaayos ito ng mga Pangulong naninirahan dito upang maging karapat-dapat na tahanan sa pinakamataas na opisyal. Ito naman ang bahay ni Gat Jose Rizal. Dito makikita ang mga antigong bagay tulad ng pangalis ng ipa ng palay, punka o ventilador na nakalagay sa kisame at mga pansala ng tubig. Ang kabuuan ng bahay ay maluwang at maliwalas. Ito naman ang bahay na bato sa Vigan o kilala sa tawag na bahay na bato. Ito ay isang uri ng bahay na kilala sa Pilipinas. Naitayo ang mga ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at literal na ibig sabihin ay bahay na gawa sa bato. Ngunit, hindi lamang ito simpleng bahay na gawa sa bato. Sa totoo, ay isa itong ebolusyon ng mga pinagsamang arkitektura ng mga Kastila. Itinuturing ito na natatanging arkitektura sa Pilipinas. Ayan, ang gaganda, diba? Ang gaganda ng mga sinaunang gusali sa ating bansa. Balikan natin ang ugnayang pangkalakalan na namamagitan sa mga Pilipino at mga dayuhan ay nag-iwan ng malaking impluwensya sa ating kultura. Nakaugnayan ng mga unang Pilipino ang mga dayuhang mangangalakal dahil sa mainam na lokasyon ng Pilipinas. Ang mga unang Pilipino ay nakikipagpalitan ng perlas, sigay, banga, pulot-pukyutan sa mga telang seda, tingga, seramika at porselana ng mga Tsino, tapete, karpet at kasangkapang tanso sa mga Arabe. Oras na ng pagsagot at paggawa sa mga gawain na nasa inyong self-learning module. Sa tuklasin natin, ito ang mga kagamitan: Manila paper, lapis, marker, crayon o Crayola, oil pastel. Okay, ito ang mga hakbang sa paggawa. Una, gumawa ng mural ng komunidad kung saan ay papakita ang mga lumang bagay, simbahan at gusali sa inyong komunidad. Pangalawa, gamitin ang imahinasyon upang makabuo ng kakaiba at orihinal na disenyo. Pangatlo, kulayan ng maayos ang iginuhit upang ito ay maging maganda at kaakit-akit. At kapag tapos ka na sa gawain na ito, pwede mo munang itabi at ipapasa ito sa nakatakdang araw ng pasahan ng mga gawa. O kaya pwede mo rin itong kuhanan ng picture at isend sa inyong group chat. O pwede mo rin itong i-post, picturean mo ito at i-post sa comment section kung saan nakapost ang ating aralin. Talakayin natin. Panuto, lagyan ng check ang angkop na kahon. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Pwede rin sa inyong self-learning module kung pwede itong sulatan. At sa tayahin natin, panuto, lagyan ng check ang angkop na kahon. Gawin ito sa sagutang papel. At sa gawin natin, kagamitan, bond paper, Manila paper, crayon, oil pastel. Mga hakbang sa paggawa. Una, gumuhit ng mga sinaunang gusali na makikita sa komunidad. Pangalawa, hulayan ang iginuhit. Pangatlo, kung tapos na ang ginawang likhang sining, maghanda sa pag-uulat o pagbabahagi.
Ayan, natapos na naman natin ang isa pang aralin sa Art 5. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Jen. Hanggang sa susunod na aralin. Paalam!